Prime Maradona laban sa Prime Messi. Isang bola, isang pitch, isang winner. Narito ang ikagugulat mo. Mahigit 10,000 oras na ang ginugol ng mga analyst ng football sa pag-aaral ng bawat haplos, bawat dribble, bawat goal mula sa parehong alamat upang mahulaan kung ano ang eksaktong mangyayari at ang sagot. Hindi ito ang iniisip mo. Dahil kapag naglaban ang dalawang Diyos na ito ng Argentina, may kakaibang mangyayari na hindi inaasahan ng mga tagahanga o ng mga eksperto. Samahan mo ako dahil ang ibubunyag ko ay lubos na magbabago sa kung paano mo nakikita ang mga alamat na ito magpakailanman. Simulan natin sa kung ano ang kaya mong sukatin. Narito ang datos. Maradona noong 1986, halos 5 talampakan, 5 pulgada o 100 at 65 sentimetro para sa ibang bahagi ng mundo. 154 libra, 70 kilo. Ang pinakamataas na bilis, halos 20 milya kada oras, 32 kilometro kada oras para maging eksakto. Sentro ng grabidad napakababa at ang kakayahang magbago ng direksyon sa loob lamang ng 0.3 segundo. Si Messi noong 2012, mahigit 5 talampakan, 7 pulgada o 170 sentimetro ang taas. 148 libra, 67 kilo. Ang pinakamataas na bilis, mahigit 20 milya kada oras, 32.5 kilometro kada oras para maging eksakto. Pagbilis mula sa isang dead stop hanggang 19 na milya kada oras. Iyan ay 30 kilometro kada oras sa loob lamang ng 2.8 segundo at may average na 8 body feint sa bawat matagumpay na dribble. Halos magkapareho sa pisikal na aspeto, di ba? Ngunit narito kung saan ito nagiging kawili-wili. Nag-biomechanical simulation ang mga eksperto sa dalawa. Ang resulta, si Maradona ay 12% mas malakas ang katawan, kaya mahirap siyang maagawan. Samantala, ang lakas ng binti ni Messi ay 15% na mas mataas, na nagbigay sa kanya ng bilis na di matatapatan ni Maradona. Kaya sa isang direktang pisikal na tunggalian, mangibabaw si Maradona sa masisikip na espasyo ng may body contact. Sisirain siya ni Messi sa mga open field sprint. Maring nagtataka kayo, sino kaya ang mananalo sa pisikal na labanan? Ang sagot ay hindi alinman sa dalawa dahil ang tunay na labanan ay hindi naman talaga pisikal. At dahil dyan, ang talagang pinakamahalaga ay nakasalalay sa IQ ng football. Alam mo ba na ang parehong manlalaro ay nakapagbasa ng pitch ng 0.5 segundo ng mas mabilis kaysa sa ibang mga profesional? Ang kalahating segundong iyon ang pagkakaiba ng henyo at kadakilaan, ngunit ibang-iba ang paggamit nila nito. Si Maradona ay isang tagalikha ng kaguluhan. Likas sa kanya ang paggawa ng desisyon. Tatanggapin niya ang bola ng walang plano at lilikha ng mahika sa totoong oras. Karaniwang oras ng paghawak ng bola bago magdesisyon, 1.8 segundo. Ang matagumpay na dribble kada laro noong 1986 season, 8.3. Naglaro siya na parang isang street footballer, hindi mahuhulaan, madamdamin at mapanganib. Si Messi ay isang kalkuladong mamamatay tao. Ang kanyang mga galaw ay paunang planado batay sa depensang posisyon. Nagbabasa siya 3 segundo bago tanggapin ang bola. Karaniwang oras ng paghawak ng bola, 1.2 segundo. Ang matagumpay na dribble kada laro noong 2012 season, 10.7. Para siyang grandmaster sa chess, laging nauuna ng 3 galaw. Kaya sa isang direktang laban, susubukan ni Maradona ang mas kahangahangang mga laro. Mas matagumpay na makakakumpleto si Messi ng mga laro. Gusto mo bang malaman ang pinakamagandang bahagi ng gayahin ng AI ang 10,000 one-on-one na senaryo? Nanalo si Maradona ng 52% ng oras, hindi dahil mas magaling siya, kundi dahil sinira ng kanyang kawalan ng hula ang mga modelo ng prediksyon ng AI. Yan ang kapangyarihan ng kaguluhan laban sa kalkulasyon. Pero narito ang talagang hindi napapansin ng karamihan kapag nagtatalo sila tungkol sa dalawang ito. Naaalala ng lahat ang mga layunin. Naalala ng lahat ang mga dribble. Ang nakakalimutan nila ay ang kaliwang paa. Sina Maradona at Messi ay parehong kaliwete na salamangkero, ngunit sila ay gumagawa ng ganap na magkaibang uri ng mahika. Kayang hampasin ni Maradona ang bola gamit ang 17 iba't ibang bahagi ng kanyang kaliwang paa. 17, hayaan mong maintindihan mo iyan sandali. Ang kurba ng kanyang free kick ay umaabot ng 10 talampakan o 3 metro at sa sobrang tumpak ng kontrol niya, kaya niyang itigil ang 40 metrong pasa sa isang dampi lang. Si Messi naman ay may average na 5.2 touch kada segundo habang mabilis na nagdi-dribble. Hindi lang yon, kaya niyang mag-iba ng direksyon nang hindi tumitingin sa bola. Dahil sa muscle memory, automatikong gumagalaw ang kanyang mga paa habang nakatingin na siya sa 3 defender sa unahan.
Ang kanyang kaliwang paa na katumpakan mula sa labas ng kahon ay nasa 76% on target. Kaya sa purong technique, mas maraming pagpipilian si Maradona. Mas may katumpakan si Messi. Gusto mo bang malaman ang pinakamagandang bahagi? Nang suriin ng mga eksperto ang kanilang mga kilalang galaw sa bawat frame, natuklasan nila ang isang bagay na hindi ka panipaniwala. Ang sikat na roulette turn ni Maradona ay nakabuo ng 15% na mas malaking puwersa. Ibig sabihin ay hindi lang natalo ang mga tagapagtanggol, literal silang mas natumba. Ngunit ang La Croqueta ni Messi ay 23% na mas mabilis sa pagpapatupad, na nagbibigay sa mga defender ng mas kaunting oras ng reaksyon kaysa sa isang kisap ng tao. Isipin ito sa ganitong paraan. Ang teknik ni Maradona ay parang isang heavyweight boxer, malakas, iba-iba at imposibleng hulaan. Ang teknik ni Messi ay parang panistis, tumpak, mahusay at nakamamatay. At ang paulit-ulit kong binabalik-balikan sa lahat ng teknikal na pagsusuring iyon ay isang bagay na mas minamaliit pa ang pagpapasa ng dalawang manlalaro. Alam mo ba na si Maradona ay may average na 48 pasa kada laro noong panahon ng kanyang kasagsagan ng laro, kasama ang 4.7 key passes kada laro na direktang humahantong sa mga tira sa goal. Ang kanyang through ball completion rate ay nasa 68% at ang kanyang signature weapon, ang no-look pass na ibinigay ng nakaharap sa ganap na kabaligtaran na direksyon kung saan papunta ang bola. Alam ng mga tagapagtanggol na darating ito, hindi pa rin nila ito napigilan. Si Messi ay may average na 54 na pasa kada laro na may 53 mahahalagang pasa at 73% na through ball completion rate. Ang kanyang pirmadong galaw ay ang naantalang pagpasa na naghintay ng kalahating segundo na mas mahaba kaysa sa inaasahan ng sinumang defender bago bitawan ang bola. Mas nabasag ng kalahating segundong pagitan na iyon ang depensa ng mas mahusay kaysa sa kahit anong dribble. Narito ang sinasabi ng datos. Mas maraming tsansa ang nalilikha ni Messi, pero mas mahirap depensahan ang kay Maradona dahil hindi mahulaan ang galaw ng bola. Isipin ito, kung may striker, mas madalas ang pasa ni Messi, pero mas maganda ang kalidad ng ibibigay ni Maradona. Ang pagkakaiba, mga 0.3 goal kada laro para sa striker na tumatanggap ng bola. Hindi lang iyon, halos magkapareho ang itinaas ng dalawang manlalaro ang performance ng kani-kanilang mga kasamahan sa koponan. Humigit kumulang 18 hanggang 22% pagtaas sa mga goal at assist para sa lahat ng nakapaligid sa kanila. Hindi lang nila nilalaro ang laro, in-upgrade pa nila lahat ng nasa field gamit ang mga ito. Kung talagang interesante sa iyo ang detalyadong impormasyong ito, pakitulungan naman ako, pindutin ang like at subscribe para hindi mo makaligtaan ang ganitong video. Naglalagay ako ng mga bago linggo-linggo at maniwala ka sa akin, lalo lang silang gumaganda mula ngayon. Ngayon, karamihan sa mga tao ay lubos na nakakaligtaan ang susunod na mangyayari, ang psikolohikal na pakikidigma. Nasa ilalim ng presyon si Maradona, naglaro siya ng pinakamahusay na football nung pinakamataas ang nakataya. World Cup 1986, 5 goal, 5 assist sa mga pinakamatinding sandali ng torneo. Nagtagumpay siya sa komprontasyon. Mas magaling maglaro ang kalaban kapag mas agresibo siya. Kumain si Maradona ng negatibong enerhiya na parang panggatong. Nasa ilalim ng presyon si Messi, nananatiling pare-pareho ang kanyang statistikal na pagganap sa kabila ng pressure. Ngunit ang kilos niya'y may stress sa mahahalagang sandali, lalo na noong simula ng Argentina Finals. Pinakamahusay siya kapag kalmado at may ritmo. Positibo ang momentum ni Messi. Ito ang psikolohiya ng laban na ito. Sa isang head-to-head na laro, sadyang susubukan ni Maradona na pasukin ang isip ni Messi. Usapang basura, mga pisikal na hamon, mga laro sa isip. Gagana kaya ito? Tinatansya ng mga sports psychologist ang 35% posibilidad na maabala nito ang ritmo ni Messi sa unang 20 minuto. Pero ang nakakagulat, kung nakaligtas si Messi sa unang 20 minuto, ang kanyang consistency ay sisira sa emosyon ni Maradona. Nakakabaliw ito. Pagsapit ng ika-60 minuto, tuluyang mababaligtad ang psikolohikal na kalamangan. Narito ang isang bagay na walang nag-uusap, pisikal na parusa. Dahil sa isang totoong laban, ito ay magiging lubhang mahalaga. Kay Maradona, na-foul siya ng 11.3 beses kada laro sa kanyang peak. Naglaro siya noong ligalang tackle mula sa likod. Katawan niya'y sanay sa bugbog. Kay Messi, na-foul siya ng 6.8 beses kada laro sa kanyang peak. Naglalaro sa panahon na mas may proteksyon mula sa mga referee. Itinayo ang kanyang katawan upang maiwasan ang pagdikit, hindi ang pagsipsip nito.
Kaya sa isang pisikal at old school na laban, mangibabaw si Maradona. Literal siyang ginawa para sa digmaang yon. Sa isang modernong protected match, magtatagumpay si Messi dahil mayroon siyang espasyo para gumanap ng walang takot. At iyan mismo ang dahilan kung bakit hindi kailanman tunay na mareresolba ang debating ito. Pero narito ang pinakanakakagulat na revelasyon na magpapabago sa lahat. Matapos suriin ang mahigit 50,000 minutong kuha, konsultahin ang 17 dating profesional na nakipaglaro o laban sa pareho at magpatakbo ng mga advanced na AI simulation, nakarating ang mga eksperto sa isang nakamamanghang konklusyon. Sa isang direktang head-to-head na laban, walang mananalo. Parehong kumpleto ang dalawang manlalaro sa kanilang kasagsagan. Napakagaling sa mga normal na manlalaro ng football. Kaya't kaya nilang labanan ang isa't isa. Isipin mo ito ng ganito. Ang resulta ng simulasyon pagkatapos ng 10,000 laban, si Maradona ay nanalo ng 31%, si Messi ay nanalo ng 33% at tabla ng 36%. Sa madaling salita, isang perpektong balanse. Hindi lang iyon, sa 36% ng mga tabla, parehong nagpakita ng kanilang pinakamahusay na pagganap ang dalawang manlalaro dahil tinulungan nila ang isa't isa sa mga antas na bihirang maabot nila laban sa mga normal na kalaban. Hindi natatalo ng kadakilaan ng kadakilaan. Ang kadakilaan ay nagtataas ng kadakilaan. Nang makaharap ni Prime Maradona, si Prime Messi sa mga simulation, tumaas ang performance metrics ng parehong manlalaro ng 12 hanggang 15%. Mas pinagbuti nila ang isa't isa. Paano kaya kung si Prime Maradona ay naglaro laban kay Prime Messi? Ang totoo ay wala tayong makukuhang panalo. Makakamit natin ang pinakamagaling na laban ng football na nasaksihan kailanman. Makikita natin ang madamdamin at magulong sining ni Maradona na sumasalungat sa kalkulado at pare-parehong pagiging perpekto ni Messi. Dalawang magkaibang filosofiya ng football sa kanilang lubos na tugatog, isang laban na lalampas sa esport mismo. Ang tanong ay hindi kailanman sino ang mas magaling. Ang football ay nagbigay sa atin ng dalawang magkaibang uri ng perpeksyon. Ipinakita sa atin ni Maradona na ang football ay sining, emosyonal, hindi mahuhulaan at madamdamin. Ipinakita sa atin ni Messi na ang football ay agham, kalkulado, pare-pareho, mahusay at pareho silang maganda. Kaya gusto kong itanong sa'yo, kung maaari kang manood ng isang laban sa pagitan ni na Prime Maradona at Prime Messi, ano ang pinakagusto mong panoorin? Ang kaguluhan o ang kalkulasyon? Ang sigasig o ang katumpakan? I-post ang iyong sagot sa mga komento sa ibaba.